Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago ko magtanong kay Ustad, gusto ko, saan pa tayo ngayon? Ay, sa Barnes, ito sa Sa Barnes pala kami, mashallah. Jazakallah khair sa nag-sponsor, mashallah. Sir Dexter, mashallah. Kahit wala tayong pera, nakakatigim tayo ng ganito, mashallah. Alhamdulillah. Ito na yung pinagpala. Bago ang lahat, alhamdulillah, Ustad, maganda yung katanungan ng kapatid natin, Ustad. Mashallah, tabarakallah. Ang tanong niya, Ustad, ang sabi niya, Ustad, balik Islam po ako. Pero marami po nagsasabi sa akin na hindi ako totoong Muslim. Kasi daw po, marami daw akong tato. Ano po yung i-advise niyo po sa akin, Ustad? Okay. Di ba si Aliyo yun? Okay, bismillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang katanungan yan kasi kung ang basihan ng pagiging Muslim ay ang pagiging walang tato, paano naman yung mga kapatid natin mga balik Islam na may mga tato, di ba? May mga iba pa mga balik Islam na Jesus Christ. Pakita mo nga, bro. Pakita mo nga. Saan ba yung tattoo natin dito? Okay. So yun mga kapatid. So hindi po batayan ang pagiging Muslim ng isang tao dahil lamang sa tattoo. You know? Bagkos ay may mga kapatid natin na siyempre nung wala pa sila sa Islam, nagpatattoo sila. Tapos siyempre alangan namang sabihin natin huwag kang mag-Muslim kasi may tattoo ka. Hindi naman pwede yan. Kasi lahat ay welcome sa Islam. Lahat sinong tao ay welcome po sa Islam. Kahit ano pa yung kanyang itsura, welcome sila sa Islam. Subalit, kapag nasa Islam na siya, may mga bagay na dapat malaman. At kabila na nga po dito yung tattoo, yung pagpapatato. Now, let's talk about the tattooing. Sa Islam kasi bawal. Bawal talaga ang pagpapatato. Dahil masabi natin bawal dahil ito ay akibat nito yung sumpa. Sa ibang narasyon ng hadis sinumpa ng Allah. Sa ibang narasyon ng hadis sinumpa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa hadith ni si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, matagpuan sa Muslim, sa Al-Bukhari at maging Sunan Abi Dawud at Darimi at iba pa. Mayroong isang babae na lumapit kay Ibn Mas'ud na ang kanyang pangalan ay Yaqub. Tapos yung paglapit niya, parang alam mo yun, bigla siyang lumapit. Narinig ko na sinabi mo na sinumpa mo raw yung mga nagpapatato. Sa panahon na yon, uso na talaga yung tattoo talaga, Ustad. Oo, sa panahon no. Lalo pa sa panahon ng Jahiliyyah, kumbaga, di ba? Narinig ko na sinumpa yung tinatawag na yung pamilya. Sabi naman, paano hindi ko susumpain na sinumpa ng Allah, ng propeta ng Allah? Di ba? Sabi na, paano na sinumpa ng propeta na sinumpa ng Allah? Sabi ng babae, paano sinumpa ng Allah? Binasa ko ang buong Quran from cover to cover, or from A to Z, wala akong makita na pinagbawal ng Allah na sinumpa ng Allah ang nagpapadato. Ano ba, matalino yung babae, nangatwira talaga siya kasi yun ang practices ng kanyang kaum, ng kanyang tribo, ng kanyang sambayanan. So sabi nung kung nagbabasa ka ng Quran, makikita mo yun. Sabi ni Ibn Mas'ud, si Abdullah bin Mas'ud, isa sa mga dakilang sahaba na nakakaunawa ng Quran. Sabi na saan? Magbabasa mo yan sa Banal Quran, sabi ng Allah, "Wama atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Fantahu, sabi niya. Kung ano man ang ipinakutos sa inyo ng Allah, kunin niyo. Kung ano man ipinakutos sa inyo ng propeta, kunin niyo. At kung ano man ang ipinagbawal sa inyo ng propeta, iwanan niyo. Hindi ba kabilang sa ipinagbabawal ng propeta salam? Yung pagpapatato, nasa Banal na Quran, di ba? Kaya ano bang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La'anallahu al-washimati wal mustawshimat. Sabi isa natin na yan. Sinumpa ng Allah ang washimat. Ibig sabihin ng washimat, yaong nagtatato. At ang mustawshimat,
yaong humihingi ng tatuhan siya. Sabi niya, gumawa at saka yung ginawan, sinumpa rin silang sinumpa ng Allah. Wan nasimati wal mutanasimat. At sinusumpa ng Allah yaong mga nagbubunot ng buhok sa mukha. Ito yung mga nagigis-gis ang kilay. Kilay. Yan, kabila kasi mukha, yung kilay, walang bahagi ng mukha. Ito yung mga, alam mo yun? Alam mo, nagtataka ako sa mga babae. Di ba? Pagkatapos silang bawasan ng kilay nila, dudruwingan nila. Talaga talagang babae talaga nung nag-intindihan. Subhanallah. Di ba? Hindi bawasan nila, no? Bibili ng eyeliner. Pagkatapos bawasan, guguhitan. Anong klaseng mindset yan? So, kabilang yun sa mga sabihin natin. Baka sabihin sa'yo, Ustad, walang sira ng trip. Yung mga nagpa-pluck, yung mga sabihin natin, nagbubunot, no? Ng buhok, no? Sa tinatawag ng mukha. At saka sa yan, nagbabahagi, walang iba ko na tinatawag ng kinay. At saka yung humihingi na bunutan. Kasi yung gumawa at saka yung ginawan. Kasi wal mutafallijat. Okay? Ito, wal mutafallijat. Okay, lil husni. At yung mga nag-aayos ng ngipin na mga matatanda. Alam mo yung inaayos ng ngipin, ayun nila yung ngipin nila tapos para magmukhang bata. Bawal yun. Bawal yun. Ibig sabihin, bawal pala magpaano. Pwede basta yung ayos. Papaayos basta the reason is hindi para sa pagpapaganda. Hindi para sa kundi para sa ganun mag-ayos kang kumain. Maayos ba? Maayos yung tanong, maayos yung Kasi usually Ustad, ang mga nagpapayos ng ngipin para gumawa po sila para hindi. gumanda sila, di ba? Yan ay kabilang sa tinatawag na pinagmahal. Yan, sinumpa. Lil husni, mayroon just lil husni para magmukhang maganda. Para magmukhang tinatawag na ano. Pag yun ang reason, bawal yun. Pero kapag ang reason mo, aayos mo, halimbawa, meron kang na-space dyan, tapos nagkakaroon ka ng problema, tapos okay, yung bagang mo, nasira, ayusin mo yun. Diba? Walang problema sa ganung bagay. Okay, diba? Lagyan ng tingga. Lagyan ng tinatawag tingga para pag ngiti mo, parang mayaman to kasi mukhang gold. Bibigin to. Yun. At saka, at ganyan din, al-mughayyirati khalqallah. Na kung saan yung mga binabago nila yung nilikha ng Allah. Yung paano yung pagnilikha na yan. Kabilang, walang duda, kabilang yung sa tinatawag na yung pagpapalit, kabilang sa pagbago sa nilikha ng Allah. Yung pagkaroon ng, sabihin natin, yung mga, sa mga vikibelo, anong tawag dyan? Liposuction, tapos yung mga pagpapatangos ng ilong, tapos yung mga lipo, alam mo yung lips nila na parang sinumtok na ilang Paninipisin. Hindi yung parang si Angelina Jolie yung dating. Pakakapalin. Papakapalin, tapos pabawasan ng yung tinatawag na tanga, mga ganun ba? Nababaguhin nila yung nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siguro yung transgender, Ustad. Wala Subhanallah. Karumal yan. Kasuklam talaga. Sukdulan, kumbaga, yung pagka-suk sa bagay na yan. Binabago yung ari nila, binabago yung didi nila, di ba? Kung sa ganun mga bagay, lahat ng ito ay sinumpa ng Allah, sinumpa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kaya naman, ang tanong, bakit nakalagay sa hadith, puro tumutukoy sa mga kababaihan? Di ba? Al-washimat, wal-mutawashimat, wal-mutafadlijat, wal-nasimat, wal-mustawsimat, puro mga kababaihan. Bakit? Ibig sabihin, bawal hindi pwede sa mga kalalakihan, pwede sa mga kalalakihan at bawal sa mga kababaihan lamang kasi specifically nabanggit sa hadith ng mga kababaihan lamang. Okay? So, ito yung sinasabi sa kaida na lafdul khas yuradu bil am. Bagkus ang pagbanggit is particular pero ang tunto is pangkalahatan. Bakit siya Kasi munasib kasi doon sa kwento. Kasi yung practice hindi ito, yung pagpapatato at mga katulad na binanggit natin kanina, hindi ito practice noon ng mga kalalakihan, kundi ng mga kababaihan. Okay? Kaya dahil dito sa kwento na yun, kay Yaqub nga, kasi yung kanyang kaw ng kababaihan, yung practice, kaya specific address yun sa kanila. May address yun sa kanila. At the same time, address mga kababaihan pangkalahatan. At the same time, hindi, yung yung tinatawag na,
tawag diyan, although yung specific yung yung sitwasyon, okay, sabi nga ng kaida na ليس العبرة بخصوص na nuzul wala kang العبرة بهول أو بلفظ. Mayroong kaida yan na hindi ibig sabihin na yung salita ay para sa kanila lamang. Bagkus ito ay kung sumasaklaw para sa tinatawag na lahat. Sabihin lalaki man ng babae ay bawal kasi yung justification ito pagbabago sa nilikha ng Allah. You know? So walang duda, yan ay bagay na bawal sa kalalakihan sa kababaihan. Lalo pa ngayon, kilala ng pagpapadato sa mga kalalakihan din. No, at mga ganung mga nabanggit natin ay sa mga kalalakihan din. So ito talagang ipinagbabawal yun. Okay? So ulitin ko, sa Islam, bawal yun. Pag ikaw ay Muslim na, dapat mong malaman yun at dapat mong iwasan yun. Di ba? Huwag mong gawin yun upang hindi ka sumpay ng Allah at hindi ka sumpay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ustaz, paano yung mga baligisa halimbawa? O kayo yung mga dating Muslim, mga Muslim na pero gumawa ng ganito at nagtauba na. Di ba? Ano gagawin nila? Kailangan ba nilang burahin? Na sinabi ng ating mga ulama, kung ang pagbura nito at ang paggalis o pagtanggal nito ay madili para sa kanila, mas mainam na gawin yon. Kung mas kailangan nilang gawin yon. Kapag halimbawa, paano may kakayahan? Halimbawa, meron kayang magbayad na ipalaser yon para tanggalin. Diba? Meron siya kakayahan sa ganyan at hindi nakakapinsala sa kanya. You know? So, walang problema. Mas mainam na ito ay okay, mas kailangan na ito ay tanggalin. Pero kung walang kakayahan, okay, yung pagtanggal ito ay lalong nakakapinsala sa kanya, walang problema na ito ay panatilihin. Bagkus, huwag na lang ipangalandakan. At huwag nang tinatawag na sabi natin ipakita. May mga may mga kwento nga akong narinig na nagtatawaf sila na abang siyempre nakaka-expose yung hindi pa nakinig mga tattoo. Purong puno tadad ng tattoo yung nagtatawaf. Sabi ko naman doon yung kasama ng tawaf, hala, may sa Muslim, mushrik. Di ba? So, nagkakaroon ng misinterpretation, lalo pa sa mga walang alam. Di ba? Walang alam. Okay? So, ulitin po natin na tawbah to tajibu ma qabla. Al-Islam yajibu ma qabla. Na sino mang yumakam sa Islam at sino mang nagtawbah sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagbalik loob, ay buburahin ng Allah kung ano man yung mga dati niyang pagkakasala. You know? So, ang mahalaga ay walang iba kundi yung ngayon at saka yung darating at hindi na mahalaga kung ano yung nakaraan. Okay? So, ibig sabihin kapag siya nagbago, ika nga inshallah ay sapat na yun at magbaguhin ang kanyang buhay. Kaya naman, napayo ko sa mga kapatiran natin, dapat niyong alamin kung ano yung mga batas tungkol dito ng ating pananampalataya upang maiwasan at upang hindi maging kasama sa mga isinumpa ng Allah at sinumpa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amen. Okay? Dagdag? Follow-up question, bro. Ikaw, may follow-up pa. Follow-up question po yung transgender. Like for example is yung lalaki, nagpa-transgender na siya sa kasarian sa ng babae. And then, maaari pa ba siyang makapag-asawa o hindi na? Babae na siya, mag-asawa ng lalaki. Tapos nagtauba na, kumbaga, nagabayan na siya. Kung nagabayan na siya, babalik siya sa original kung anong kasarian niya. Hindi naman niya mababalik yung original na yun. Kaya may yung tinatawag, hindi nga may babalik yung physically, pero huwag naman yung... So, haram na yung sa kanyang pag-aasawa. Mag-asawa ng lalaki? Babae. Babae, pwede siya mag-asawa ng babae. Wala na siya. Ngayon, kung wala siyang tinatawag na asawa, wala na siyang ari. Wala siyang ari. Yun ang sinasabi natin na actually yung hukom ng pag-aasawa, tulad ng sabi narinig mo, tama yung sinasabi narinig mo na minsan ang hukom ng pag-aasawa ay haram, minsan ang hukom ng pag-aasawa ay makruh, minsan ang pag-aasawa ay wajib at mandub. Mubah. Depende sa kalagayan yan. So, sa ganung kalagayan, mag-aasawa siya for what purpose? Paano mapaligaya yung kanyang maging asawa? At yung purpose So, papasok mo doon sa kanya yung haram sa kanyang pag-aasawa. Kapag walang doon, kasi babae, may babae ba na magkagong gusto? Di ba? Magkagusto sa walang alam natin kung ano yung gusto ng bawat isa. Di ba? So, Allahu a'lam bisawab. Okay, jazakallah khair. You know?